Mga kapatid, tayo'y tumayo at tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, Yahuwah, sa oras na ito, kami ay nakatayo sa iyong banal na harapan. Sapagkat ito'y oras ng aming pagsamba po sa iyo. Oras ng aming paglilingkod sa iyo. Oras ng pagdakila sa iyong banal na harapan. Ama, pinipresenta namin ang aming mga sarili sa iyong banal na harapan. Tunghayan mo ang aming isipan. Tingnan mo ang laman ng aming mga puso. Silipin mo ang aming mga kaluluwa. Binubuksan namin ang aming puso at kaisipan sa iyo. Kung mayroon kang nakikitang kadiliman, kung mayroon kang nakikita na hindi maganda sa iyo hapon, hinihingi namin sa iyo ang kawatakanin mo kami. Linisin mo ang aming puso. Linisin mo ang aming kaisipan at aming budhi. Ama, dadakilain ka namin ngayong oras na ito. Ibinubuhos namin ang aming buong katawan sa iyo. Naway ikaw ay aming mapaglingkuran. Naway ikaw ay masiyahan sa amin. Sa aming pag-worship service at sa pagtangkilik po sa iyo. Ama naming Diyos, patawad po sa aming nagawang pagkukulang. At Ama, sana tanggapin mo ang aming pagsamba. Sana tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Sana tanggapin mo ang aming kasambahayanan. Sa dako ng aming sa privacy ng aming mga bahay. Dito kami dinadakila. Dito ka namin pinagsasambahan. Dito ka namin pinupuri. Alisin mo ang anumang makakapinsala sa amin. Alam namin ang lahat ng nangyayari sa buong mundong ito ay dahil sa iyong kalooban. Ang aming hinihingi lamang sa iyo, Ama. Huwag sanang mapinsala ang aming mga pagsamba. Sana huwag mapinsala ang aming kabuhayan. Sana hindi kami mapinsala sa magulong mundong ito. Upang maiubos namin ang aming buhay at lakas sa paglilingkod at pagpupuri sa iyong banal na harapan. Kami susunod po sa iyo. Kami tutupad ng aming tungkulin. Kami mabubuhay Kristiyano. Mamahalin namin ang lahat ng aming kaaway. Sapagkat ito ay iyong kalooban sa amin. Ang aming hiningi lamang sa iyo, Ama. Ikubli mo po kami sa magulong sanglibutan ito. Ikubli mo kami sa nagpipinsala sa amin. At Ama naming Diyos, alam namin, hindi na magtatagal, Ama. Isusunod, may susugo mo na ang iyong bugtong na anak. Ang aming hiningi lamang sa iyo sa oras na ito. Dagdagan mo pa kami ng lakas at buhay. Kung maaari hindi laban sa iyong kalooban. Bigyan mo ko ng buhay na mahaba hanggang masalubong namin ang iyong bugtong na anak. Ama naming Diyos, pagpalain mo ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang lahat ng aming mga kapatid sa buong mundo. Dahil po sa religious persecution, nakita mo kaming mga alipin mo nagkahiwa-hiwalay. Mga anak mo ay nagkawatak-watak sa buong mundo. Nagtatago upang hindi sila mapinsala. Ama naming Diyos, tulungan mo ang bawat pamilya na sana kung hindi laban sa iyong kalooban,
Buuin mo muli ang mga pamilya ng iyong anak. Sama-sama kami masaya naglilingkod po sa iyo. Ang higit sa lahat, Ama, ihanda mo ang bawat isa sa amin. Ihanda mo ang bawat sambahayan. Ihanda mo ang iyong katauhan, Ama, sa pagsalubong ng iyong banal na iyong bugtong na anak. Ama naming Diyos, ang pagsamba namin ito, dala namin ang iyong abang-abuloy. Hindi upang hulug-hulugan namin ang aming pagpananampalataya. Hindi ibig hulug-hulugan namin ang aming kaligtasan. Ang aming hiningi lamang sa iyo, munti man ang halaga ng aming abuloy. Yung sanang basbasan, Ama, ito ay malayong maruroonan, makinabang ang aming mga kapatid na naghihirap. Makasama natin sa tunay na paglilingkod po sa iyo. Tulungan mo ang aming mga kapatid ng mga ministro na iyong kinakasangkapan. Bigyan mo sila ng iba yung lakas at iba yung karunungan galing sa iyo. Ibuhos mo ang iyong pagpapalo sa kanila, Ama. Lalo na sa pagsambang ito, Panginoon, upang makidamay ang bawat sa aming nakikinig. Matanggap namin ang may saganang pagpapala. Lubos ang aming pagtitiwala. Sasamahan mo kami sa buong pagsamba sa oras na ito. Tinanggap mo ang aming pagpupuri at pagpapasalamat. Pinatawad mo na pa kami, Ama, sa ngalan ng aming tagapagligtas, ang iyong anak, Yahushua Amasiya. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay nag-aalay ng taus-pusong pasasalamat sa ating Ama pagka tayo ay kanyang hinaawaan na magkasama-sama pa sa pamamagitan po ng ating ginagamit na vital worship service. Ang ating teknolohiya ay nakakarating ito sa iba't ibang panig ng mundo at sa kani-kanyang mga tahanan. Nagagawa po natin ang ating katutubong tungkulin sa ating manlalalang kay Yahuwah, ang siya'y sambahin natin habang tayo ay pinagkakalooban po niya ng buhay, lakas at pagkakataong gaya nito. Katulad ng ating paksa, manatiling alerto, manindigan sa pananampalataya, magpakita ng lakas ng loob, magpakatatag, gawin ang lahat dahil sa pag-ibig. Yan ay napapanahon sapagkat sa Biblia ay maliwanag na ipinakita ang mga kaganapan na ito po ay magaganap bago dumating ang pinakahihintay natin
ang ating pong pagtatamo noong kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Sa ating pong ginagawa na paglilingkod na ito, mga mahal na kapatid, ay kailangan nating matutunan gaano na ba tayo kalapit sa wakas. Na yan ay matagal na nating tinatalakay sa ating pong mga ginagawang pagsamba sa Panginoon Diyos. Ano kaya ang mga matitinding kaganapan maging sa mga pag-uugali ng mga tao, maging sa mga relihiyon na kinabibilangan ng iba't ibang mga tao ngayon? Alam niyo mga kapatid, nang ang ating Panginoong Yahushua ay narito pa sa lupa, nagtanong sa kanya ang kanyang mga alagad tungkol po sa kanyang pagbabalik. Yan din ang katapusan ng sanglibutan. Pero bago pa mangyari po yan, natural, katulad ng ating alam na, mauuna muna ang rapture o pag-agaw sa mga kabilang sa kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahushua, na yan ngang iglesia ni Yahushua. Nang sabi nga roon sa Mateo 24:3, ang sabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Yan ang itinanong ng mga alagad sa ating Panginoong Yahushua. Hindi lamang yan. Maging sa sulat ng Apostol Pablo ay sinasabi roon sa 2 Timoteo 3:1, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Hindi ba't yan nga ang ating panahon na nilalakaran ngayon? Panahong mapanganib? Hindi lamang yan. Ang sabi naman doon sa Daniel 8:19, at kanyang sinabi, narito aking ipaaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit, sapagkat ukol sa takdang panahon ng kawakasan. Salita naman ng Diyos yan kay Propeta Daniel, ipaaaninaw o ipakikita ng magiging kaganapan na yan po ang kung tawagin ay takdang panahon ng kawakasan. Ayon po sa mga hula ng banal na kasulatan, ano-ano nga ba ang mga pangyayari na ito'y nagbabadya na tayo ay totoong nandoon at na malapit na sa wakas ng mundo. Pakinggan natin sa unang talata ng Biblia ang babasahin natin. Sa Lucas 21:7, at kanilang itinanong sa kanya na sinasabi, Guro, kailan nga mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng pagka malapit nang mangyari ang mga bagay na ito? Yan po ang pahayag ng mga alagad ng ating Panginoong Yahushua. Nagtanong sila sa ating Panginoong Yahushua tungkol sa magiging tanda pagka malapit nang mangyari ang mga bagay na ito. Yung mga bagay na ito na binabanggit ay yung malapit na ang kawakasan ng mundo. O, ay anong tugon ng ating Panginoong Yahushua? 24:7. Ganito po ang ating mababasa. Next slide. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa. Noon totoo na yan, lalong nagiging totoo sa panahon natin. Yang Ukraine, Russia, at ngayon, andyan po ang Israel at ang Palestina, yang Hamas, di ho ba? Patuloy po na nagaganap ang mga palatandaang ibinigay ng ating Panginoong Yahushua sa tanong ng mga alagad kung kailan na malapit ang araw ng kawakasan ng mundo. Ang sabi pa nga, at ang kaharian laban sa kaharian. Kingdom against kingdom. Di ho ba? Kaya kung noong panahon ng Israel, ancient Israelites, ay meron pong kingdom against kingdom. Sa panahon natin, meron din kaharian laban sa kaharian. Nang ang ibig sabihin ng mga kaharian, may hari, katumbas, prime minister, presidente. Ano pa mangyayari? Magkakagutom. Patuloy sa Africa, makikita ninyo
ang mga kabataat maliliit na mga sanggol ay halos nangamatay na, bunga ng kagutom. Ang iba ay makikita ninyo sa larawan, meron silang mga hawak na plato, wala namang laman. Ang papaya. Totoong-totoo po yan, sinabi ng ating Panginoong Yahushua. Yan po ang lalong nagpapatibay na kung meron man tayong aklat na dapat sampalatayanan, na yon ang salita ng Diyos, hindi ang iba't ibang aklat, kundi ang Biblia. Sapagkat ang Biblia ay naglalaman ng mga nakaraang panahon na pangyayari, pangkasalukuyan at panghinaharap. Nagaganap ang lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano pa? At lilindol sa iba't ibang dako. Sa Japan, sa Morocco, sa iba't ibang panig ng mundo. Alam ninyo at maaring updated ang nakararami sa atin sa mga lindol na nagaganap, kasabay ng mga digmaan, kasabay ng paglindol, kasabay ng paghihirap ng mundo. Ano pa hahanapin natin? Ano pang ating itatanong? Patayan dito, patayan doon. Nakakagimbal, nakakatawag ng pansin. At ang sabi nga ay nakakatakot. Alam nyo mga kapatid, mayroon pong nakasulat din sa aklat ng Apokalipsis, 6:4 nang sabi roon, at may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Kaya diyan sa hula, sa aklat ng Apokalipsis, sa pangitain, itong si Juan sa Patmos ay may lumabas ang witang ibang kabayo. Ano kulay? Kulay mapula. At na nakasakay dito, pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan o peace. At magpatayan ng isa't isa. Kaya ano nakikita natin ngayon na nagaganap sa mga bansa, laban sa iba't ibang bansa, nagpapatayan yan. Di ba? Talagang pinapatay pati bata. Bali ba, sa harap ng mga magulang, ay talagang binabaril ang mukha ng bata. Hindi ba't yan ay kalupitan? Hindi ba't yan ay isang kaganapang magtuturo sa atin na tayo ay dapat sumampalataya na kung noong paman ay sinasabing napakalapit na ng wakas, higit na mas malapit sa panahon pong ito sapagkat ang mga pangyayari na nakasulat sa Biblia ay unti-unti nang natutupad tungo sa kanyang kabuuang katuparan. Alam natin mga kapatid, sa ating Bible study, sa ating mga pagsamba, na pag-aralan na po natin ang tungkol sa kapighatian. Pangyayari na magaganap na hindi pa nangyari mula nang itatag ang sanglibutan. Yan po ang tribulation o yan po ang kapighatian kung tawagin ng Biblia. At tatandaan din po natin na pagkatapos po ng matinding kapighatian ay magkakaroon po naman ng tinatawag natin na millennial reign o millennial kingdom na itatatag ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Pero bago pa maganap ang katapusan ng mundo o end of the world, gaya ng ating alam na, mauuna muna ang rapture sa kasusundan ng tribulation. Ang tanong, itong ating nilalakarang panahon, masasabi ba natin ito na pre-tribulation period? Ito'y parang preparasyon para tayo, ang tao ay pumasok na sa peryodo na kung tawagin ng Biblia ay kapighatian. Pero tandaan natin, pag nangyari ho yan, wala na ho tayo rito. Kapagkat mauuna yung rapture eh. Di ho ba? Ang pag-alis doon o pag-agaw sa mga nakay Yahushua sa alapaap, katulad ng ipinanalangin kanina ng ating kapatid. Pag-agaw sa atin, pagsalubong sa ating Panginoong Yahushua, saka magaganap yung kapighatian na yan. Di ho ba? Alam natin yun. Ang 3.5 years ay hindi gaanong matindi. Kapighatian din. Magulo. Sapagkat ang Antikristo, gaya ng alam natin, as a refresher lang po, ay kasama ng mga pinuno ng mga bansa na kanyang sakop, sumama at makipag-alyado sa kanya, ay
maglalagda ho siya ng kasunduan sa Israel. Sa 3.5 years na yan. 3.5 years ng periodo ng 7 taon ng tribulation. Pero tandaan natin, kung sa unang 3.5 year ay may kalayaang sumamba ang Israelita, mag-alay ng handog kay Yahuwah ang mga Israelita, pagdating ng dulo ng 3.5 taon ay sisirain yon ng Antikristo ang kanyang kasunduan. Siya ang siyang uupo sa templo, third temple, at siya ay magpapasamba. Yung kanyang larawan, ang ayaw sumambaron ay kanyang papatayin. Ang ayaw sumambaron ay walang karapatang bumili at magbenta. Ano ibig sabihin? Pag hindi ka makakabili, edi mamamatay ka sa gutom. Kaya yung 3.5 year ng first part ng tribulation ay mahirap na buhayan. Mamamatay ang karamihan dyan sa starvation at saka sa persecution, religious persecution. Sapagkat sa panahon ng araw na yan, wala na rito ang kayahusya, ang mga tao ay hindi na ibabatay sa dugo ng ating Panginoon Yahushua ang kaligtasan nila, kundi batay na sa kanilang pagkilala at gawa. Sa panahon ng tribulation, merong pangkikilala kay Yahushua bilang Mesiyas, mga Gentile nations, maging ang part ng mga Hudyo o mga Jewish sa panahon natin. Pagkatandaan natin, merong pong everlasting covenant ang Diyos kay Abraham. Kaya hindi totoo ng Israel ay sinumpa. Sapagkat ang sabi po ng banal ng sabi ng ibang tao, sinumpa daw ang Israel. Yan ay palo ng Diyos sa Israel. Ang Israel ay chosen people of God. Tandaan natin, ng unang bayan ay ng Diyos ay Israel. Nag-umpisa yan kay Jose na isa sa anak ni Jacob. Yang pong si Jacob, bali apo ni Abraham. Sapagkat si Jacob ay isa sa kambal na anak nitong si Isaac. Ang kaapo-apo nitong si Abraham na si Jose ay ibinenta ng kanyang mga kapatid at nakarating sa Ehipto yan. Ang kapitan ng kasundaluhan noon ni Paraon ay si Putipar. Siya po ay naging mabait kay Jose. At alam natin na nangyari, ang panaginip ng hari ng Paraon, ang nakapagpaliwanag ay itong si Jose. Kaya na-promote siya. Kaya mula sa isang sambahayan o pamilya, sa loob ng Ehipto ay naging bayang Israel po yan. Mula sa one family, naging nation of Israel. Pero nangamba ang panibagong paraon, sabagat namatay na yung paraong na umiiral o kaya ay nabubuhay nung pumasok si Jose sa Ehipto, di ba? Napalitan ng isang masamang paraon. Nang makita ho ng masamang paraon na dumarami ang mga Hudyo doon sa Ehipto, ay sabi, pahirapan natin yung mga yan. Kasi baka pag may lumusob sa ating kaaway natin at sila ay kakampiro, baka tayo malupig. Ayun na nga, hanggang sa itong si Moises ang naging kasangkapan para mapalaya ang bayang Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto. At sila po ay naglakbay patungo doon sa promised land na yan nga ang Kanaan. Yan ay bilang paglilipaso lang. Ngayon mga kapatid, puntahan natin ang presente. Ang panahon natin sa kasalukuyan. Ano ho ang nangyari sa Israel noong nakaraang linggo lang? What have transpired in Israel last weekend po? Babasahin po natin ito, ang ating next slide, ating referensya. Ito ho. A careful campaign of deception ensured Israel was caught off guard when the Palestinian Islamist group Hamas launched its devastating attack. Nilusob noong nakaraang Sabado ng isang grupo, Islamic group ng Palestina, na yan nga ang tawagin Hamas, ang Israel. Enabling a force using bulldozers, hang gliders, and motorbikes to take on the Middle East's most powerful army. Isipin ninyong pangyayaring yan, mga kapatid.
Sandali po muna mga kapatid. Excuse me po. Adjust lang natin yung ating laptop, ang ating camera. Tuloy po natin ang pagbasa. Enabling a force using bulldozers, hand gliders. Isipin nyo, yung napapanood natin sa pelikula, yung hand gliders, ginamit nila sa pag-atake, mga motorbikes to take on the Middle East most powerful army. Saturday's assault, the worst breach in Israel's defenses since Arab armies waged war in 1973, followed 2 years of subterfuge. Ang pag-atake noong nakaraang Sabado, ang pinakamatindi na pag-atake mula noong magkaroon ng digmaan noong 1973 laban sa mga kasundaluhan ng mga Arabo. Na yan nga ay ang, sabi nga, followed 2 years of subterfuge by Hamas that involved keeping its military plans under wraps and convincing Israel it did not want a fight. Israel concedes. Ayun. It was off guard by an attack timed to coincide with the Jewish Sabbath and religious holiday. Kaya nang atakihin nitong mga Hamas, nitong Hamas, grupo ng Palestinian Islamic group nila, ay panahon ng Israel ay nagdaraos ng Jewish Sabbath and religious holiday. So, off guard talaga sila. Hindi ho sila nakahanda. Di ho ba? Katraidoran yan. Hamas fighters stormed into Israeli towns, killing 700 Israelis and abducting dozens. Isipin nyo ang pinatay nila sa aktual na paglusob nila ay 700 na mga Israelita at kanila pong kinidnap ang dose-dosena na mga Israelita. Israel has killed more than 400 Palestinians in its retaliation on Gaza since then. Pero lately, ay libo-libo nang napapatay sa magkabilang panig, di ho ba? The first move was a barrage of 3,000 rockets fired from Gaza that coincided with incursions by fighters who flew hang gliders or motorized paragliders over the border. The source said, Israel has previously said 2,500 rockets were fired at first. Once the fighters on the hang gliders were on the ground, they secured the terrain so an elite commando unit could storm the fortified electronic and the cement wall built by Israel to prevent infiltration. Yan ang nangyari po, mga kapatid. Sa kanilang unang pagkilos, binomba nila ng mga rocket. Itong mga Israelita mula sa Gaza, 3,000. Isipin ninyo. Kaya napaka mapinsala ang ginawa nitong Hamas doon sa mga tao sa Israel. Di ho ba, mga kapatid? Hamas used explosives to breach the borders and then speed across on motorbikes. Bulldozers widened the gaps and more fighters entered and four-wheel drive scenes that witnesses described. Ganyang katindi ang pag-atake ng Hamas sa mga unprepared, mga caught off guard na mga Israelita, mga militar at mga sibilyan. Ang ibang mga militar ay pinatay na nila, patay na, pinugutan pa at tinagtad pa ang kanilang mga katawan. Gaano kalupit yan? Napakatinding kalupitan yan. Di ho ba, mga kapatid? What is the equivalent of the word Hamas in Hebrew? Na yan po ang umatake sa Israel, yung Hamas. Mayroon tayong nadidinig noon, ISIS. Ngayon naman ay Hamas. Ito ang ibig sabihin ng Hamas. Next slide. Written by Glenn Kay, Messianic teacher. Ito na kasulat. Hamas is a word that is familiar to people who keep up on the news about current events in Israel. Of all the anti-Israel Muslim terrorist organizations, Hamas is one of the most violent sa napakaraming mga teroristang organisasyon ng mga Muslim. Ang Hamas ang pinakamalupit. The Hebrew word Hamas in fact means violence. Yan pala
ang Hebrew meaning ng salitang Hamas, violence. Di ba? Violente. According to the ito, babasahin ko dito. According to the Genesis Hebrew Lexicon, the Arabic cognate of the Hebrew word Hamas means warlike valor, noun form, or to be active, brave, constant, verb form. O tuloy natin, I do not know Arabic, but I assume that this Arabic cognate of the Hebrew Hamas is the word used by the terrorist group Hamas. I knew that the Hebrew word Hamas meant violence before all the recent anti-Israel terrorism. What I did know was how many times the word Hamas appears in the Hebrew Bible and what the Bible says about the fate of those who carry out Hamas violence against the people of Israel. Ang Hamas, gaya ng ating naliwanagan na, ay isa sa pinakamalupit na grupo ng mga teroristang Muslim na sila po ang sumugod at umatake diyan po sa Israel. Mga kapatid, ano ang ipinangako nitong si Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng krisis sa hanggan o border ng Israel? Sapagkat nakita ninyo sa telebisyon, ginamit nila ang bulldozers para wasakin yung border. Para magkaroon ng access lahat ng mga kasundalahan ng pag-atake nitong Hamas, di ho ba? May mga umatake sa air, sa ground, maging sa iba't ibang panig ng paligid ng Israel para sila ay maka-infiltrate. Kaugnay po ng border ng Israel, ano po ang ipinangako nitong si Benjamin Netanyahu na siya po ang Prime Minister ngayon ng Israel? Pakinggan natin, next slide. Ganito po ang ating mababasa. Prime Minister has promised such a security barrier repeatedly over the past decade. Matagal ng panahon, ipinangako niya. An effort expected to cost billions. Billions ang magiging halaga pagdating po sa paglalagay ng mga barrier para wag ma-infiltrate ang Israel ng kanilang mga kalaban noon at maging ngayon na mga Muslim. Prime Minister Benjamin Netanyahu on Sunday once again floated the idea of building a fence along the entire border with Jordan to prevent infiltrations into the country. An expensive undertaking that has made a little progress in the past. Kapag bilyon ang halaga, kaya naantala ang plano nitong si Benjamin Netanyahu na magtayo ng bakod na matibay para wag pasukin ang kanilang bansa o Israel ng kanilang karatig bansa na noon at maging ngayon ay naging kaaway na nila. Di ho ba? We erected a fence on our southern border with Egypt. Naipagawa po nila yon. Yung kanilang pagitan sa Ehipto at Israel. Meron sila na ipatayong ikanay bakod na matibay and prevented the infiltration from there into Israel. At yun ay naging balakid para huwag magkaroon ng infiltration o pagpasok ng mga taga-Ehipto doon sa Israel. Netanyahu posted on the social media platform X, formerly known as Twitter, "We thereby stopped more than 1 million infiltrators from Africa." Ayan, kanyang sinabi doon sa Twitter nang sabi niya ay kanilang napigilan ang pagpasok ng mga milyon-milyon na mga tao mula Afrika who would have destroyed our country, na sana ay kanilang nalipol o nawasak ang ating bansa na ng Israel. Now, we will erect a fence on our eastern border with Jordan. Yan ang kanyang plano sa silangang bahagi ng kanyang bansa na yan nga ay yung Jordan, ay kanyang plano na magtayo na sila ng bakod para wag sila ma-infiltrate ng mga tao mula sa Jordan and ensure that there will be no infiltration from there either. He added, "We will protect our borders and we will protect our country." Yan po ang pahayag ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. We will protect our borders and we will protect our country.
Yan ang kanyang paninindigan. At yan ngayon ang kalagayan ngayon ng Israel, mga kapatid. Ang tanong natin ay ito. Yang sinabi nitong si Netanyahu, we will protect our borders, we will protect our country. Ano ang ibig sabihin po niyan? Kaya ba niyang protektahan yan ang kanila? Kaya bang protektahan nila ang kanilang borders sa infiltrations ng mga kaaway nila ngayon at maging sa hinaharap? Sino ba talaga ang tunay na protector ng Israel na yan ang chosen people of God? Next slide po. Sa Psalm o Salmo, ganito nakasulat. Narito, siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon o si Yahuwah ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon o si Yahuwah ay lililim. Lililim mo sa iyong kanan. Lilim sa iyong kanan, ang ibig sabihin, hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ng iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon o ni Yahuwah ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahon ito at sa magpakailan paman. Pangako ng Diyos yan sa Israel, na bagamat ang Israel ay kanilang itinakwil ang Diyos, pero alam niyo ang Diyos ay napakabuting Diyos, napaka-maawain Diyos. Kaya ang sabi niya, ang pangakong yan ay mula sa panahon ito at sa magpakailan paman. Bilang anak at nagkamali, may parusa, pero hindi sinusumpa. Kapagkat sa ating pinanggalingang relihiyon, sinumpa na raw ang Israel at ang Israel ay sila na raw ang iglesia na pinanggalingan natin. O di ho ba? Sila na raw ang iglesia sa pangako. Maaring yung kanilang sinasabing yun ay karapatan nilang sabihin yun. At meron naman talagang binabanggit sa Biblia na Israel sa pangako, hindi sa laman. Di ho ba? Pero ating pong pakatandaan, mga magulang at mga kapatid, pagdating sa unang bayan ng Diyos, first people who were chosen by God, walang iba kundi ang bayang Israel. Bilang anak nagkamalit, nagkasala, dinidisiplina ng Panginoon Diyos. Kapag alam nyo na ang ating Panginoong Yahuwah ay dumating dito sa lupa, ang inaasahan nila ay ang leader na political figure na magpapalaya sa kanila mula sa pagkakaalipin sa Roman Empire. Pero hindi nakasakay sa donkey. O di ba? Naglalakad. Kasama yung mga naging apostol na mga mangingisda. Mababang, sabi nga, kasama sa mababang uri ng mga tao. Kaya hanggang ngayon, ang kanilang ina-anticipate, they're expecting for someone who is Messias also, pero hindi kay Yahuwah siya. Someone, umaasa sila sa ibang mga tao na malakas, pero dahil po sa kanilang pagtatakol kay Yahuwah bilang Mesias, sila ay nagdaranas ng galit ng Panginoon Diyos. Pero ang kanyang pangako, ang pangako ng Diyos sa kanila ay magpakailanman. Ibig sabihin sa ngayon, maaaring sila ay pinarurusahan, pero darating ang panahon na sila po ay bibigyan ng Diyos ng kalayaan, kapayapaan, at kaligtasan. Pangako ng Diyos yan eh. Di ba mga kapatid? Bakit? Sapagkat ang tunay na protector po ng Israel ay si Yahuwah. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon ang tanong natin ay ito, will Yahuwah's promise to Israel be fulfilled? Pag-iingat, matutupad ba yan? Basahin nga natin ang nakasulat, next slide. Ito nakasulat mga kapatid, ating basahin. Ganito. Secondly, there are well-known examples of God's intervention on behalf of His people. Ang tinatawag ng people dyan ng Israel, ng Diyos ay talagang nililingat ng Israel. First, the God of Israel promises protection for His chosen people. Yan ang una, na ang Diyos ay nangako na kanyang poprotektahan ang kanyang bayan. Nang bayang tinutukoy dyan ay walang iba, kundi yan po ay ang bayang Israel. Di ba mga kapatid? Sabi nga roon sa Genesis 12:3, at pagpapalain ko, ayan pa siya ninyo, ang mga magpapala sa iyo. I will bless those who bless you. Ang Israel ang tinutukoy. Anong sabi? At susumpain ko
ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Sa Ingles ang sabi, I will bless those who bless you. I will curse him who curses, despises, dishonors, treats with contempt. You, yan ang Israel. Nakasulat yan sa Genesis 12:3. Ang sabi pa dyan sa Isaias ay 54:15-17, ang sabi, whoever assails you will fall, no weapon that is formed against you will prosper. Nang ibig sabihin dyan ay walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang aking katwiran nila at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya sino man ang lulusob kahit gaano pa kapindi ang kanilang mga almas, hindi ubra sa Israel na yan ang bayan ng Diyos. Pangako ng Diyos yan. Ano pa sabi doon sa Zacarias? I will be a wall of fire around her. He who touches you touches the people of Yahuwah's eye. Tandaan natin, ang Israel ay apple of the eye of Yahuwah. Walang sinuman na tumusok sa mata ng Diyos na hindi paghihigantihan ng Diyos. Ang apple of the eye ng Diyos ay ang Israel. Ang ginawa mo, pininsala mo. Hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos na hindi ka niya parurusahan. Kaya nakakatakot at nakakaawa. Ang retaliation sa magkabila. Bata, matanda, walang sinisino. Ang barel, walang sinisino ang mga armas na ginagamit nila sa pagbomba. Katakot-takot at nakakaawa ang mga imahen pag nakikita ninyo ang mga naganap doon sa magkabilang panig. Ang sabi pa nga sa 41:10, fear not, huwag kang matakot, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. Those who strive with you, Israel, shall perish. Mawawala sila. Pangako ng Diyos yan. Natupad yan noong unang panahon, maging sa panahon ng naging estadong Israel noong 1948, natutupad hanggang sa ngayon. Natutupad po yan. Hindi po pababayaan ng Diyos ang Israel. Yan po ang pangako pa. Ang sabi pa rito, secondly, next slide, ganito po ang ating mababasa. Ayan. When the Egyptians army pursued the Israelites during the Exodus, yan ay nung mapalaya mula sa Ehipto ang Israel. God slowed them by removing their chariot wheels and drowned them in the parted waters returned. Exodus 14:19 down to 31. Yan ay noong mapalayang Israel mula sa Ehipto, di ho ba? Hanggang sa doon sa dagat na mapula, nang sila'y makorner na at walang mapuntahan, ay itinaas ni Moises ang kanyang tungkod. Nahawi ang dagat at naging tuyong lupa at lumakab doon ang mga Israelita. At nang lusubin sila at sundan at habulin ng kasundalhan ni Paraon, nagsalikop ang tubig at sila'y nangamatay. Di ho ba? Yan ay kasaysayang alam na alam natin. In the 5th century BC, a number of Jews were still in Babylon. Kapagkat alam naman po natin na ang Israel ay nahati sa dalawang kingdom. Di ho ba? Yan pong south at saka north. Ang north ay binubuo ng 10 tribo ng anak nitong si Jacob. Di ho ba? At sila po ay naging bihag ng Assyria. At ito namang southern, yan naman po ang Judah, kapag yung northern ay tinawag na Israel, ang southern kingdom naman ay tinawag na Judah, na binubuo ng 2 tribo ng Judah at Benjamin. Nasakop po yan ng Babylonia. Di ho ba? Mga kapatid, tanda ba niyo yun? In the 5th century BC, a number of Jews were still in Babylon under Persian rule. God used a brave Jewish Queen Esther to prevent the killing of Jews, both young and old. Isipin nyo, ang proteksyon ng Diyos.
God promised Joshua that when the Israelite armies marched around Jericho 7 times, tandaan niyo po yun, sa Kanaan na sila, sasakupin nila yung Jericho, inutusan sila ng Diyos, paligiran niyo yan, umikot kayo ng 7 beses, di ba? Alam na alam po natin yan. Blew their trumpets, pinatunog yung kanilang trompeta, shouted loudly, then Jericho would be given into their hands. Naguho ang Jericho. When they did this, the city walls fell flat. Ayon po yan sa Joshua chapter 6. When 5 kings went up with their armies and made war against the men of Gibeon, Yahuwah said to Joshua, do not fear them. Huwag kayong matakot sa kanila, for I have delivered them into your hand. Ibibigay ko sila sa inyong mga kamay. Their armies fled struck down by large hailstone. Isipin yung mga sundalo na pinagtatatama ng granizo at malalaking bato, and the sun stood still. Ang buwan ay huminto until Israel had revenge on their enemies, hanggang sa pagkalipol at makapaghiganti ang Israel sa kanilang mga kaaway. Hayag na hayag sa kasaysayan, nakatala na po yan sa kasaysayan ng Israel ay hindi pinabayaan ng ating Panginoon Diyos. Next slide pa, ano pang sabi sa ating binabasang referensya? Long-term verification. Long-term verification of God's protection. Despite some 2,500 years of scattering and persecution, tanda natin, ang Israel ay nangalap yan. Di ba? Almost 2,000, despite some 2,500 years scattering and persecution, the people of Israel, generically the Jews, have survived. Bay nakaligtas pa rin sila. Furious attempts to annihilate these people have all failed. Yung matinding paghahangad na malipol ng mga kaaway, itong Israelita, nabigo sila. From Babylonians to Queen Isabella to Hitler, their plans to totally exterminate the Jews failed. Mula sa Babylonia hanggang kay prinsesang si Isabella, panahon din ni Hitler, ang mga plano nilang kanilang i-exterminate o lipulin ang Israelita ay nabigo. When King Louis XIV of France asked Blaise Pascal, the great Christian philosopher, to give him proof of God, Pascal answered, "Why the Jews? Your Majesty, the Jews. The fact that the Jews have survived whilst many other nations have disappeared points to their protection over the ages." Ang katotohanan na ang mga Hudyo ay nakaligtas sa kabila ng maraming mga nasyon ay nangawala na, nalipol na. Ang puntong ito ang nagpapatibay na sila'y tumanggap ng proteksyon mula sa Diyos sa paglipas ng panahon. In fact, in recent years, God has actually restored the nation of Israel and blessed her. Ang katotohanan sa mga nagdaang mga taon ay naibalik ng Diyos ang Israel sa kanyang dating kinalalagyan. Actually, maging yung capital mula sa Tel Aviv, binalik doon sa Jerusalem, di ba? Capital ng Israel, pinagpala ng Diyos. In just 100 years, the Jewish population of Israel has risen an amazing 7,700% through mass Jewish immigration or aliyah. Isipin niyo kung gaano ho ang pagpapala ang ibinigay ng Panginoon Diyos sa bayang Israel bilang pagtupad ng kanyang proteksyon at pagpapala sa Israel. Kitang-kita natin yung mga katotohanan yan. Ngayon, let us go back to, let us proceed. Protection is sometimes conditional. Yan o. Sa Tagalog, ang pagpoprotekta sa kanila ng Diyos, kung magkaminsan ay may kondisyon. Natural yon. Of course, when the nation of Israel walked away from their God and protector, these promises seemed not to apply, and Israel was scattered throughout the nations for some 2,500 years. Yun na nga yan, nagalit nga Diyos sa kanila, di ba? Kapag ang proteksyon ay hindi dapat abusuhin, ang proteksyon ay dapat ingatan. Bakit? Sapagkat ang proteksyon may kondisyon. Ano kondisyon para kay mabigyan ng proteksyon? Kailangan mamalagi kang sumunod
sa gusto ng Panginoon Diyos. Di ba? Ang Israel, alam natin, matigas din ang ulo, tinalikuran ng Diyos. Kaya, na-scattered sila. The scenario is similar today. Most of the 8 million inhabitants of Israel do not recognize Yeshua. Yan ang sabi ang tawag nila kay Jesus ng ibang mga Hudyo, Yeshua, sa atin, Yahushua. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang pangalan ko ibibigay ko sa kanya. Yahuwah, Yahushua. Di ba? Mas may lohika at may, alam nga namang, Yeshua. Nasaan ang pangalan ng Diyos doon? Di ba? Ngayon, tuloy natin, most of the 8 million inhabitants of Israel do not recognize Yahushua as their promised Messiah. Yun ang katulad ng sinabi ko kanina. Ngayon po yan, ngayon, presently, 8 million, most of the 8 million inhabitants of Israel do not recognize Yahushua as their promised Messiah. Sino ba naman Diyos ang hindi magdaramdam? Pinakamamahal ng Diyos ang ating Panginoong Yahushua. Isinugo niya doon sa Israel, pero hindi siya tinanggap ng nakararaming 8 milyones na mga naninirahan ngayon sa Israel. So according to prophecy, in the near future, it seems Israel will go through a time of great trouble. Yan na nga po ang kanilang dinaranas ngayon. Alam niyan, Diyos, gaya ng alam natin sa kasaysayan, pag nakalilimot ang bayan niya, tinatapik niya. Minsan ang tapik niya, masakit yon. Pero hindi sapagkat ibig niyang sakta ng bayan niya, ibig niyang ituwid lamang ang kanyang bayan. Anak ko yan, sinugo ko yan, ba't hindi niyo tinanggap? Bueno, hindi niyo pagtanggap, makakaranas kayo ng iba't ibang uri na mga kalamidad at mga paghihirap, to great trouble. Ang sabi pa, it will be a time of the refining of Israel until they recognize their true Messiah. Kaya yan ang layo ng Panginoon Diyos. Kung ang Israel man ngayon ay nagdaranas ng great trouble, katulad po ng pag-atake sa kanila ng Hamas, na libo-libo nang namamatay sa makabilang panig, yan po ay kahayagan ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. Yan po ay kahayagan na sila po ay nililinis ng Panginoon Diyos. Dinadalisay sila ng Diyos. It will be a time of the refining of Israel until they recognize their true Messiah. That is the purpose of God. Not because God cursed Israel. No, God still loved Israel because they are the chosen people of God. Pero kung sila may nakakaranas ngayon ng great trouble sapagkat ang purpose ng Panginoon Diyos, they need to recognize the true Messiah, the begotten Son of God, Yahushua HaMashiach. Yan pong purpose ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, ano pangako ng Panginoon Diyos? Kapag kinilala na ng Israel ang ating Panginoong Yahushua bilang siyang Mesiyas, kaugnay ng kanilang mga borders o hangganan sa kabila ng mga iba't ibang bansang nakapaligid sa kanila. Ito, next slide, Isaiah. Ganito nakasulat. Karahasan. Tandaan natin, ang kahulugan ng Hamas ay karahasan. Violence. Karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, yung borders. Kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan ng kapurihan. Darating ang panahon, kailan? Pag kumilala na ang Israelita na ang ating Panginoong Yahushua ang Mesiyas, andyan na ang pagpapala. Ang sabi ng Diyos, karahasan hindi na maririnig sa iyong lupain. Ni kawasakan ay wala na. Kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, sa borders mo ay hindi na magaganap yon. Kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta ng kaligtasan. Kailan magaganap po yan? Magaganap yan sa Millennial Kingdom. Sa Jerusalem din maghahari ang ating Panginoong Yahushua. Doon siya upo para maghari ng 1,000 taon. Pero ngayon, maaaring ang borders ng Israel nagigiba sa pamamagitan ng mga bulldozers ng iba't ibang kaaway nila.
Pero sila po ay nagre-retaliate at kanilang proteksyonan ang kanilang lupain at ang kanilang mga mamamayan. Ngunit tandaan natin, ang Diyos na si Yahuwah ay nakatunghay sa kanyang bayan na yan ng Israel na nagdaranas ng great trouble para sila ay dalisayin para kanilang mapagtanto na ang Mesyas na tunay na dapat asahan ay dumating na noon sa kanila. Pero hindi nila pinaniwalaan yon. Pero darating ang panahon, kikilalanin nila si Yahushua bilang Mesyas. Ano pang ilan sa mga binabanggit sa Biblia na mga propesiya na magaganap sa panahon natin at ito ay lubhang, totoong nagaganap ito. Pakinggan po natin sa 2 Timoteo. Datapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ito na yung panahon natin. Noon, mapanganib na, lalong mapanganib na pamanganib pa sa panahon natin ngayon. Bakit? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. O ano sa tingin ninyo dahilan ng paglusob ng Hamas? Pati na yung mga naging kaaway noon ng Israel. Ano sa tingin ninyo dahilan? Hindi ba't yan dahil sa kanilang pag-ibig sa sarili nila? Gustong sakupin, makolonize ang ibang bahagi parte ng pag-aari ng ibang bansa. Gustong mangagaw ng lupa ng may lupa. Gustong mangagaw ng dagat ng sakop ng karagatan ng isang bansa. Hindi ba yan ay kahayagan na maibigin sa kanilang sarili ang tao? Makaako? Wala na silang apati o empathy sa tao? Puro sila na lang? Ang sabi pa, maibigin sa salapi. Ano sa tingin ninyo ang ibang dahilan ng pagsakop sa kanilang karatig bansa? Hindi ba para sa ekonomiya nila? Para sila magkaroon ng salapi? Ano naman ang ibang gusto nila? Ang iba'y mayayabang, ang iba'y para magpakita na sila po ang talagang makapangyarihan. Kumpara sa mga karatig bansa nila. Mayayabang na mga leader. Mga mapagmalaki, pinagmamalaki yung kanilang, ipinaparada nila ang kanilang mga kagamitang pandigma para ipagmalaki sa kanilang karatig bansa at maaaring maging dahilan na rin para katakutan sila. Ano ang kaugalian ng mga tao pa? Mapagtungayaw, ayun, masaya't malungkot, nagmumura. Di ba? Ano pa? Masuwayin sa mga magulang. Ay totoo yan. Ako po, hindi naman sa pag-ano ay nagtatrabaho sa juvenile. Isipin niyo, 9-year-old, 8-year-old na mga bata, 6-year-old ay nakagagawa na ng krimen. Bakit? Ayun, ang ginawa nila ay kanilang sinaktan ang kanilang magulang. Kaya, ang mga magulang naman dito sa Amerika kasi hindi man lahat, hindi makontrola ang mga bata. Matitigas talagang ulo. Kaya para sila sakluluhan, tumatawag ng pulis. Kaya maraming mga bata ang siyang nabibiktima ng kaugalian na yan, yung masuwain sa mga magulang. Lalo sa panahon natin ngayon. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Tanda ko pa noon, mga way back 1997, ay bago ko magbigay ng testimonya, ang isang testigo, maaaring pabor sa respondent o doon sa hinahabla o nakademanda o may kaso, ay ipapato ang kamay sa Biblia. At kung bago magbigay ng testimonya ang isang testigo against doon sa inaakusahan, ipapatong din ang kamay sa Biblia. I will tell the truth, nothing but the truth, so help me God. Pero ngayon wala na. Di ba? Wala nang kabanalan. Kaya pag wala ng kabanalan, lalong lumalala ang pagiging masama ng mga tao. O katulad ng Ten Commandments na dati nakikita natin sa ibang mga building o gusali dito sa Amerika, pinaalis na nila. Di ba? Pati yung mga pulisiya, para sa ikabubuti ng tao, ang sabi ng ibang mga tao, sumisigaw sila, alisin na yan ang mga policies na yan. Kung ngayon may mga policies po, may batas, magulo, di lalo kung wala na. Di ba? Ano pa sabi? Walang katutubong pag-ibig. Lalo pagka ang iyong mahal sa buhay, dating ika nga ang nag-alaga sa iyo ay siyang itinakwil mo. Wala nang katutubong pag-ibig. O di ba? Wala na siyang innate love. Kapag tayo nilikha sa larawan ng Diyos
Nilikha tayong may pag-ibig, pero sa mga huling araw na ito, mawawalang pag-ibig. Nakikita natin yan sa karaniwang mga tao, maging sa mga leader ng relihiyon. Paglapastangan sa magulang, walang katutubong pag-ibig, hindi katakataka yan. Palatandaan yan na tayo malapit na sa wakas. Ano pa? Sabi ng Biblia, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga babangis, violent, Hamas. Sipin ninyo, patay na ang sundalo, pupugutan pa ng ulo, sinachap-chap. Anong tawag niyo ron? Ang babangis. Hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may mga anyo ng kabanalan. Pagdating naman sa relihiyon, ano ang sabi? Anyo ng kabanalan. Ano yun? Religious hypocrisy. Isipin ninyo, ang kabanalan ay nasa anyo, parang nagbabanal. Parang ang babait, parang maawain, para silang banal. Anyo lang ng kabanalan yun. Data pa pinanggihan ang kapangyarihan nito, ayaw dun sa kabanalan. Kaya nga anyo lang eh. Shadow of holiness. Di ba? Shadow, iba yung holiness kaysa anyo. Yung shadow, iba kaysa kabanalan. Dapat may kabanalan. Hindi yung anyo. Ano ibig sabihin? Para lang silang nagpapaimbabaw. Kunwa, banal. Kunwa, ang babait. Pero ang lulupit. Kunwa, ang titino. Ang ganda ng mga suot. Pupunta doon sa lugar na kanilang pinagsisimbahan. O diba? Ang babait. Pero ang loob ay mabangis. Ganyan din ang mga inilarawan ng ating Panginoong Yahusya tungkol sa mga bulang mangangaral. Sa loob ay lobong maninila. Sa labas ay parang mga tupang maaamo. Pero sa loob ay lobo mabangis. Di ba? Kaya mayroon tayong tinatawag na wawasak ang pamilya. Bakit? Dahil sa pangsariling agenda. Diba? Wala na silang pag-ibig. Maging sa nanay nila, sa mga kapatid nila, maging sa mga pamangkin nila, kamag-anak nila. Basta ako, kami, tayo, sama-sama mag-enjoy. Bahala sila. Kailan magaganap yan? Pag malapit na wakas. Yang religious hypocrisy na yan ay patuloy at patuloy na nagaganap po yan. Diba? Ano pang ilang mga pahayag sa Biblia na ito po ay mangyayari, nakatunayan tayo na sa dulo na. Ang iglesia ay lumitaw, mga wakas ng lupa. Tayo ngayon ay malapit na sa wakas. Pagdan natin, Mateo next slide. Ganito pong ating mababasa, mga kapatid. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Kapatid na ministro, yan ay mahirap. Alam nyo, totoong mahirap yan. Ang ipangaral sa buong sanglibutan. Lalo ng panahon ng mga apostol. Yan, mapakahirap ipangaral yan. Mahirap matupad yan. Bakit? Restricted lang sila sa isang area. Pero hindi nakatakataka yan. Na yan ay matutupad. Kailan? Sa panahon natin. Bakit? Lumago ng karunungan ng tao. Meron na tayong ginagamit na iba't ibang teknolohiya upang ang mga aral ng Diyos, ang ebanghelyo'y ikalat sa buong sanglibutan. At ang sabi, pagka nangyari na yan, at kung magkagay darating ang wakas. Kailan pa tayo nagsisisigaw rito? 7 taon na ang iglesia ni Yahusya. Di ba? Na itong nagpatuloy sa pangangaral. Itong nagpatuloy pagdating sa prinsipyo mula sa sugo. Itong nagpatuloy. Sapagkat may taong siyang tumalikod, ang kanyang pinuri sarili niya, siya din sinundan ng nakararaming miyembro niya. Ang kanilang niluwalhati, hindi ng righteous one of Israel, siya na. Kaya nagtira ang Diyos ng very small remnant na itong nagpatuloy. Itong nanindigan sa panig ng Ama, at anong sabi ng Biblia, at kung paanong mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya ang pagdating ni Yahusya, ikinumpara din sa panahon
nung pagdating ng dilobyo mondyal o bahanggunaw panahon ni Noe. Ano ginagawa ng mga tao? Sapagkat gaya ng araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain. Maaring tayo nasa Burger King, tayo ay nandoon sa Walmart nagsha-shopping, tayo ay nasa isang restaurant, sila'y nagsisikait, nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Hindi ba yan nga ang nangyari noong kay Noe? Panahon niya, yan ang ginagawa ng mga tao. Busy sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Una, wag muna yung ikalawang pagparito ng ang Yahushua Kristo'y darating sa lupa kasama ng mga laksa-laksang mga banal at mga anghel. Ito muna natin ang ating isipan sa rapture o pag-agaw sa mga tunay na kanya. Yan ang ating pinakahintay. Yan ang ating pong inaasang kaligtasan sa araw ng rapture o pag-agaw sa mga tunay na kay Yahuwah at kay Yahushua. Pero tingnan nyo ang mga tao ngayon. Baliwala. Tuloy-tuloy lang. Pagkaroon nyo ang pamumuhay. Hanggang sa dumating ang panahon, makikita na lang nila at malalaan na lang nila, wala na rito ang mga tunay na kay Yahushua. After the rapture, darating ang tribulation. At ang pinakamatindi, ang huling 3.5 year ng tribulation, na yan po ang pinakamatinding bahagi. Yan ang tawag Great Tribulation Period. Ano pa sabi ng Biblia? Sa Timoteo, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo matitigas ang ulo, mga palalo maibigin sa kalawan kaysa maibigin sa Diyos. Yan ang totoo. Maibigin sa Diyos. Di ho ba? Kanino? Sino yun? Iyon ang mga tunay na kanya. Kaya tayo, na mga kayaw dapat maging maibigin sa Diyos. In contrast, doon sa mga hindi kayaw siya, maibigin sila sa kalayawan, maibigin sila sa makamundong mga gawain. Alam nyo mga kapatid, maaaring sabihin ng iba, paano ho yung ibang mga ngaral? Mga ngaral. Ipinangangaral din ng ating Panginoon Yahushua. They also preach about Christ. Abay, ang sabi nga ni Apostol Pablo, kung ang iba, hindi ko alam kung maaaring tama o mali ang kanilang motibo, ako'y nagagalak na kanilang ipinangangaral ang Kristo. Kahit paano ipinangangaral nila. Bahala na ang Diyos sa kanila. Pero gusto ba natin na tayo makasama sa rapture? Ang ating batayan ay Biblia. 8:20 ng Isaias. Ano sabi ng Biblia? Sa kautusan at patotoo. Ano ibig sabihin ng kautusan? Ang kanilang aral hindi twisted. Ang aral nila ay biblical. Ano yung patotoo? Yun ay hula. May hula ba tayo? Opo. Dapat nandun tayo para tayo makasama sa rapture. At huwag tayo mabigo sa ating pinakaasa, asam-asam na kaligtasan. Yun ang standard ng Diyos. Yun ang pattern ng Diyos na dapat sundan. Humiwalay ka ba sa hula? Nagtayo ka na iyo. Hindi ka nakasama sa hula. Paano nangangaral din siya tungkol kay Kristo? Sabi ni Pablo, maaring tama o kaya'y mali ang kanilang motibo, pero ako'y nagagalak kahit paano ipinangangaral nila ang Kristo. Pero maaring ang kaligtasan nila hindi sa rapture, maaari. Ang kaligtasan nila ay pagdating ng araw ng paghuhukom na doon isiseparate ang mga tao katulad ng ang mga nasyones, katulad ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupat kambing, ilalagay yung mga tao na sa uring tupa sa kanan at mga tao na sa uring kambing nasa kaliwa. Diba? May kaligtasan pa rin. Pero ba't pa tayo papayag nun? Magdaranas ka pa sa matindang ng kapigatian nun. Diba? Baka makasama ka pa sa mapugutan ng ulo. Dito ay narito po ang ay assurance ng kaligtasan pagkasama ka sa iglesyang hinulaan na nagpatuloy, nanindigan sa panig ng Diyos. Nariyan po ang maliwanag na pangako ng Diyos na maasahan makasama sa rapture o pag-agaw. Yan ang ating pananampalataya. Yan ang ating matibay na paninindigan, mga kapatid. Di ho ba? Kaya ngayon, laganap yang
Apathy, ano yung apathy? Wala na silang pakialam sa iba. Basta't kami sa amin, bahala sila sa kanila. Wala nang pag-ibig. Kaya yung iba, yung mga tinatawag, mag-ingat tayo dun sa religious hypocrisy. Kunyari ay matulungin, pero may layunin. Di ba? Hypocrisy yun. Kapaimbabawan yun. Tingnan mo buhay nila, ang itinuturo nila. Magpakabanal, magpakabanal, magmahalan, ibigin, igalang ng magulang, pero sila, wag mahalin ng iba. Lipulin niya mga yan. Di ba? Wag igalang mga magulang. Lapastangan. Anong tawag mo na? Tawag niya ng Biblia ay religious hypocrisy. Kapaimbabawan. Di ba? Ano pa ang sabi ng Biblia? Hula, ito, 24:23, pagka naganap ng mga ito, gayon din naman kayo pagka nangakita ninyong lahat ng mga bagay na ito, talastasin ninyo siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Yan ang ating dapat na matanggap na mensahe na lalong magpatibay sa bawat isa sa atin. Ang nagaganap ngayon ay lalong nagbibigay sa atin ng patotoo. Malapit na pong talaga ang pagbabalik ni Yahushua una para sa kanyang kahal at pangalawa ay para sa mga magiging tupa niya after the tribulation period. Mga kapatid, kinikilala ng Israel na si Yahuwah ang kanilang rapa o healer, ang kanilang banner, ang kanilang bandila at saka redeemer, tagatubos nila. Di ba ang banner, yan po ay itinataas kapag katapos ng labanan, itinataas ng mga kasundaluhan. Halimbawa, bandera ng Amerika, bandera para bigyan ng kaalaman ng mga tao na silang nanalo. Binibigyan nila ng puri ang kanilang banderang yon. Ang bandera ng Israel ay ang Panginoon Diyos na si Yahuwah. Siya din ang kanilang tagapagtanggol, siya din ang healer nila o tagapagbigay ng lunas sa karamdaman, mga kapatid. Siya din ang ating pananampalataya. Yan din ang ating paninindigan. Kaya tayo pagka may sakit, sa Diyos tumatawag. Pagka nagtatagumpay tayo, ang ating ibinabandila ay ang Diyos. Hindi katulad sa ating pinanggalingang rin nagpagawa ng sariling bandila. Siguro sapagkat gusto nilang magkaroon sila ng sariling kaharian. Ang ating bandila ay si Yahuwah. Siyang ating banner, Yahuwah Nisi. Diba? Yahuwah ang ating pong pinakabandila. Siyang ating ibinabandila. Ano ngayon ang nangyayari sa Israel na natupad sa panahon naging noong una, lalo na sa panahon ito? May hula si Zacarias, mga kapatid. Pakinggan natin. Next slide. Malapit na tayong matapos, mga kapatid. Darating ang araw, nahahatol ang Panginoon. Paghahatiin ng mga kalaban ang mga ari-ariang sinamsam nila sa inyo na mga taga-Jerusalem habang nakatingin kayo. Saan nandun ang Jerusalem? Si Israel. Darating ang araw, hahatulan ng Panginoon. Ano sabi? Sapagkat titipunin ng Panginoon ang lahat ng bansang makikipaglaban sa Jerusalem. Tingnan nyo ngayon. Hamas, Palestina, yung Palestina, tapos yung Lebanon, yung Hezbollah, yung Syria, na nakikiramdam lang yan, yung Egypt, yung Jordan, we just don't know kung ano ang kilos na gagawin nila. Pero ang sabi sa hula, sapagkat titipunin ng Panginoon ng lahat ng bansa na makikipaglaban sa Jerusalem, sasakupin nila ang lungsod na ito. Kukunin nila ang mga ari-arian sa mga bahay. Gagahasain nila ang mga babae. Di ba yan ang natutupad ngayon? Diyan sa Israel, ginagahasa ang mga Israelita. Dadalhin nila sa ibang lugar ang kalahati ng mga mamamayan ng lungsod. Hindi man kalahati, pero marami na rin ang kanilang binihag, dinala sa Gaza ng mga Israelita. Pero ang matitira sa kanila ay mananatili sa lungsod. Nanatili ang iba sa Israel ngayon. Pagkatapos, makikipaglaban ng Panginoon laban sa mga bansang yon, katulad ng ginawa niyang pakikipagdigma noon. Diyos din ang makikipaglaban in behalf ng Israel, katulad ng ginawa niya noon, unang panahon.
na nakasulat sa Biblia. Sa araw na yon, tatayo siya sa bundok ng mga olibo. Yan na po ang pagdating ni Yahushua. Yan ang pagdating ng ating Panginoong Yahushua. Pagkatapos ng rapture, aakyat sa langit ng iglesia, after a couple of years, maaaring 7 years after, ay bababa ang ating Panginoong Yahushua. At yun, sa bundok ng mga olibo, sa silangan ng Jerusalem, mahahati ang bundok na ito mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ba't mahati? Bunga ng malakas na paglindol, sapagkat pag binasa nyo ang ibang bahagi ng Biblia, magkakaroon ng kaguluhan, matinding kagulong pagdating ng Panginoong Yahushua rito sa lupa. Mahahati ang bundok, mabibitak. Ang kalahati ng bundok ay lilipat pahilaga at ang kalahati naman ay lilipat patimog. Gawa ng lindol. At magiging malawak na lambak ang gitna nito. Dito kayo dadaan, mga taga-Jerusalem, sa inyong pagtakas. Tatakas ang Jerusalem. Dahil ang lambak na ito ay aabot hanggang sa Asel. Pag sinabing Asel, yung pinaka-close sa Israel. Tatakas kayo katulad ng ginawa ng inyong mga ninuno nung lumindol sa panahon ni Haring Hosea ng Huda. At darating ang Panginoong kung Diyos kasama ang lahat niyang mga anghel. Ang pagdating ng ating Panginoon Diyos, pagdating din ng ating Panginoong Yahushua, kasama ng mga anghel, yang pong hulang yan ay natutupad ngayon sa Israel. Mahirap nating ipikit ang ating mata sa katotohanan niya. Ano ang gagawin pa ng Diyos sa Israel sa nangyayari ngayon? Next slide. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. Sa araw na yon, gagawin kong parang mabigat na bato ang Jerusalem at ang alinmang bansa na gagalaw dito ay masasaktan. Ang lahat ng bansa sa buong mundo ay magtitipon para sa lakay ng Jerusalem. Ngunit tatakutin ko ang lahat ng kanilang mga kabayo at lilituhin ang mga sakay nito. Akong Panginoon ay nagsasabing, babantayan ko ang mga mamamayan ng Huda, ngunit bubulagin ko ang mga kabayo ng mga bansa. At sasabihin ng mga pinuno ng Huda sa kanilang sarili, matatag ang mga mamamayan ng Jerusalem dahil ang Panginoong makapangyarihan ang kanilang Diyos. Yan ang gagawin pa ng Diyos. Gagawin niya ang Israel na parang mabigat na bato. Alimang bansang gagalaw dito ay masasaktan. Bagaman magbubuhos din ng buhay ang Israel. Lalo na pagdating ng ating pong hinihintay na millennial kingdom. Na diyan na maghahari ang ating Panginoong Yahushua. Sa kapahintulutan ng ating Panginoon Diyos na si Yahuwah. Kaya bilang mga iglesia ni Yahushua, sa harap ng katotohanan ito na napakalapit na ng kawakasan at napakalapit na rin ang ating pinakahihintay na pag-agaw sa atin, sino ang ating dapat panghawakan na maging redeemer natin. Magiging tagatubos natin, tagapagtanggol sa lahat ng panahon, lahat ng dako. Pakinggan natin sa Isaiah 47:4, ganito po nakasulat. Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Ang aming manunubos, Redeemer, ang Panginoon si Yahuwah, ang mga hukbo ay isang pangalan niya, ang banal ng Israel. Yan ang ating pananampalataya. Ano ngayon ang ating dapat gawin, mga kapatid? Bilang mga kabilang sa very small remnant, idalangin natin ang Israel. Panalangin natin ang lahat ng sangkatauhan. Ang mga pinuno ng mga bansa. Ano layunin para sa Ebanghelyo? Sapagkat kung magulo at labanan, ang Ebanghelyo hindi na madidinig. Hindi na makakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Mawawalan na ng pag-asa ang iba na makapakinig at sumampalataya at sumunod kay Yahushua. Kawawa ang larawan ng mga tao ngayon sa mundo. Kaya bilang mga Yahushiano, mga mahal na kapatid, una, makita sa atin ng Diyos ang pagmamahal. Makita ng Diyos sa atin. Concerned tayo sa tunay na kahulugan sa ating kapwa. Ipinapanalangin natin ang mga kasamahan natin sa kabila. Mga kasama nating, mga mahal natin sa buhay, maging ang iba na umaapi sa atin, isama natin sa panalangin. Yan ang damdamin ng mga tagasunod ni Yahushua.
Ipanalangin natin sila. Ating ipakiusap sa Ama na sana'y kaawaan pa ang mga tao. Bigyan pa ng pagkakataong magkaroon pa sana ng kapayapaan kung po pwede. Alang-alang sa ikalalaganap pa ng Ebanghelyo at kaawaan panawa ng Diyos ang Israel gaya na nakasulat sa Aklat ng Awit, Kapitulo 122, ipanalangin natin ang Israel. Sapagat ang Israel ay sa Diyos. Ang Israel ay bayan ng Diyos. Na ngayon ay nagdaranas ng pagpalo sapagkat sila'y dinidisiplina ng Ama. Dinadalisay sila para kanilang makilala ang anak ng Diyos na si Yahushua, ang siyang Mesiyas. Wala silang dapat iba pang asahang ibang Mesiyas na darating pa, kundi ang tunay na Mesiyas, ang Panginoong Yahushua, na siyang ating hinihintay, na siyang sa atin ay siyang magbibigay ng karapatang sumalubong sa Kanya pagdating niya sa alapaap. Kaawaan tayo ng Diyos, dinggin ng Diyos ang panalangin natin, abutin ng Diyos ang ating mga paghibig at ang ating pagmamakaawa, mga mahal na kapatid, upang tayo ay maging kasangkapan pa sa ikalalaganap ng araw ng Diyos. Tumayo po kayo, tayo mananalangin. Ama namin Diyos, Ama, nakikita mo po ang iyong mga anak ngayon, bagaman kami kalat-kalat at nasa iba't ibang panig ng mundo, ngunit kami po ay nagkakaisa ng layunin para ikay sambahin, purihin at luwalhatiin ang iyong napakadakilang pangalang Yahuwah. Ama, ang mensahe mo ngayon sa amin ay lalong nagbibigay sa amin ng liwanag ng aming tinatahak na panahon, tunay na panahong malapit na ang pagdating ng Panginoong Yahushua sa alapap, una para sa kanyang kahalo iglesia, na yon ang aming pinakahahangad. Yun ang pinakadakilang araw para sa amin, sapagkat yun po ang araw na ganap na kami matutubos, ganap na aming matamo ang kaligtasan. Ama Diyos, maawa ka po sa bawat pamilya ng iyong mga anak. Sana makasama pa po ang iba naming mga anak at mga kamag-anak, mga kakilala na hindi pa po nauunawaan ang ginawa mong pagtira ng napakakaunting labi sa anak na babae ng Siyon. O Diyos ng awa, kaawa mong sila'y abutin kapag sila po ay nagsusuri. Gaya ng ginawa po namin, Ama. Binigyan mo ng liwanag ang aming kaisipan. Sana ganun din po sila, Ama. Huwag sana silang malibang sa kanilang paghahanap buhay sa iba't ibang gawain sa buhay na ito. Bigyan sana nila ng prioridad, pangunahin ng mga pagpansin at pagpapahalaga sa pagsisiyasat sa iyong mga salita. At sana sila may makaunawa rin at darating ang panahon, makasama namin sila sa tamang paninindigan, sapagkat ang iyong pong pamantayan ay hindi nagbabago kailanman. Sa kautusan at patotoo, yun ang iyong katunayan, yun ang pinangahawakan namin din, na siyang batayan mo ng pagpili sa iyong mga tinatawag sa mga huling araw at pinipilit ibinubukod para makasama sa makakasalubong sa Panginoong Yahushua. Samantala aming ipinapanalangin ang aming kapwa-tao, lalo sa mga lugar ng labanan. Nakikita namin, Panginoon, ang pagpatay sa mga matatanda, ang malulupit at mababangis na paglipol sa mga tao, maging sa mga sanggol na walang malay. Ama, aming ipinagawa, makaawa. Bigyan mo sana naman sila ng puso, ng pagbabago ng isip. Ang paghirali nila sa kanilang isip ay pangunawa at pagmamahal sa kapwa.
upang mabigyan pa ng pagkakataon ng tao sa mundo na makapagsiyasat sa iyong mga aral. Inihiling din po namin na sana ang may pagalingin ng mga anak mo na may iba't ibang mga karamdaman. Ipuhin mo ang aming mga sakit sapagkat ang ibig namin kung hindi man namin ipagkakasala, makasama kaming buhay, makasalubong sa Panginoon upang kami ay may magdamo ng kapayapaan at kaligtasan ng aming kaluluwa. Maawa ka sa bawat sambahayan. Sa panahon ng kalungkutan, aliwin mo kami. Sa panahon ng aming mga pagdaramdam, bigyan mo kami ng ligaya. At lagi namin gawin ang aming pagdalangin sa iyo upang sa lahat ng sandali, ikaw ang aming may bandila. Ikaw ang aming pong bandila, Ama. Ikaw ang aming tagumpay. Sa iyo kami nangangalong at nagtitiwala sa lahat ng panahon at sa lahat ng sandali. Salamat po ng marami. Dinilig mo ang aming pakiusap. Patuloy mo kami iugnay sa isipan ng iyong bugtong na anak. Ang isipang pagiging mapagpakumbaba, masunurin sa iyong kautusan. Lubos ang aming pag-asa. Dinilig mo po aming panalangin sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Meron tayong mga tagubilin po, mga mahal na kapatid, gaya po ng dati, share natin ang ating pananampalataya mga kapatid. Via Zoom 403-356-689, via Facebook Live din po. Ang ating abuloy at saka ang ating mga handog ay dyan po sa www.churchofyahushua.org. Ano? At ganun din po, yung ating pong Bible study ay patuloy po yan sa ating pong ginagawa tuwing Huwebes po yan. Ang ating pong brilliant questions na 1,001 brilliant questions at marami pa tayong tatalakayin sa darating na araw at kung loloobin ng Ama, at yan ay lalong magpapalawak ng ating kaalaman ng batay sa Biblia. Growing Up Yahushans po ay patuloy nating subaybayan via YouTube at Facebook. At yung unang Timoteo ay talagang hindi natin aalisin yan dyan, na ipanalangin po natin ang lahat ng tao, mga pinuno ng lahat ng mga bansa, na sana'y magkaroon pa ng kapayapaan para maipagpatuloy natin ang paggalang sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, at ang pagtataguyod ng mabuting kaugalian o kondukta. Hanggang dyan po at tayo natatapos. Isa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia ipagtanggol